Hello. Hello, mic test. Hello, mic test. Nagore taman ko agore dati agbuya ta kalusudan ko namaya. Share muna natin. Share. Good morning. Good morning. Saan pa kayo biyahe Hello. Mayan eh. Hello, Mike. Share. Bigsa. Good morning. Share lang po natin. Kaya ganda ng buhay. Ako nag-gitara. Solo kayo to taada para gitara. Share lang natin mga kakape. We are here in Tacloban, Cabugao, Ilocos Sur. Orange rainfall na rin. Katulad sa Ilocos Norte. We left Ilocos Norte na orange rainfall. And here we are. When we arrive here in Ilocos Sur, orange rainfall na rin. Sandali lang mga kape at i-share lang po natin. Para makita na mga kapatiran natin. Aba, naka-online si Resty Kay ganda ng buhay nang nasa kanya, purihin ang Diyos. Purihin siya. Sandali lang mga kakape. Ayan, meron nang nanonood. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya Rohel. Kumusta ang lagay ng panahon dyan sa Bulacan? Orange rainfall po rito sa Ilocos Sur, Ilocos Norte. Kaya sana hindi tumaas yung tubig sa ilog at aapaw. O kailang tataas, huwag lang aapaw. Ayan. Ano pa? Ang CD. At Timpuyog. Share. Ayan. So, good morning. Kumusta po ang ating pong mic? Okay po ba?
Naka-mic po tayo ngayon kasi umulan para medyo malakas pa rin. At pati yung talak ng manok, kuha-kuha. Ang lakas naman ng pick up. Share. Ayan. Maulang magdamag hanggang ngayon. Oo. So, good morning, good morning, good morning. Kumusta po ating mic? Okay po ba? Ang lakas ng pick up ng mic. Naka-mic po tayo ngayon kasi umulan para medyo... Okay, habang hinintay po natin mga kasama po natin. And yes, we are here in Tacloban, Cabugao, Ilocos Sur, mga kakape. Good morning. Isang maulan at isang malamig na umaga dito sa Ilocos Sur, Ilocos Norte. Nang kita'y di pa nakikilala na Panginoon ng buhay ko, nadaramang lagi ay kalungkutan, kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, sinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Subok man sa akin dumating, kung hindi mo pababayaan, ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailan pa man. Amen. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aming inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Ayan, yan pong awiting. Ito ang aking awit, Jesus. Ayan. So, good morning, good morning, good morning, good morning. Ito yung problema natin ngayon. Naka-mic tayo ngayon mga kakape kasi umulan para medyo hindi wala pong kakompetensya ang ating pong boses dahil sa ingay ng yero. So, hot water muna tayo mga kakape.
Sabi nila, healthy daw na ang unang inumin mo pag gising ay warm water. Bago ka magkape. Yan. Maraming salamat sa warm water. And yes, good morning po sa ating lahat. Pasensya na po kayo kung medyo napalakas po ang aking boses kasi nga po nakamike tayo ngayon dahil sa ulan, mga kape. At nandito po tayo ngayon sa Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Nasa harap ko po si Shesa. Kasapan natin si Shesa. Ang hirap namang i-pronounce ang pangalan. But anyway, good morning sa ating lahat mga kape. Welcome sa ating morning coffee devotion ngayong linggo, araw po ng Panginoon. And we are here in Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. At salamat sa Diyos, tayo ginising. Maraming salamat sa gabi na malamig, masarap matulog. Kung pwede, hindi muna tayo babangon. Pero kailangan nating bumangon dahil kailangan nating mag-devotion. Ito nga kape. Ito yung problema natin ngayon. Pati singkot natin mapipick up na malakas eh. But anyway, isang mawagpalang umaga sa atin lahat. Maulan dito sa norte ngayon. Sa sur, dito sa Ilocos maulan. Sabi ni Kuya Rohel dyan po sa Bulacan, magdamag daw ng ulan. So meaning, dito sa Northern Luzon, malapit po sa Central Luzon mga kapatid. Siguro tayo ay nakakaranas kayo ng matinding pag-ulan dahil po sa low pressure na dumadaan sa ating bansa. But anyway, nais ko pong batiin ang bawat sa atin. Good morning to my family. Good morning to my wife, Maricel Rojas Asuncion, and of course to our daughters. Good morning also to Sheza, kay Rain, of course kay DJ and kay Ace. Kasama rin natin dito si John Michael, si John Rani, si Mark Dave, si John Cyrus, at saka si Mark Erickson. Ayan. Magandang umaga sa ating lahat. At good morning po sa lahat po ng mga kasama po natin. Good morning to my mother. Nandyan po sa Lawag, siyempre. At Nanang Dungog, good morning. Good morning to Ate Luz Biminda Asuncion Gonzales. Good morning din kay Pastor Redentor Asuncion, and of course to the BBC family. Ang mga constituents po natin sa Barangay Cavite, sa pangunguna po ng ating tungpunang barangay, Kapitana Mila D. Alonso, and of course to all the barangay officials. Good morning po sa inyo lahat. Good morning din sa mga kapatiran po natin dito sa Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur, dito sa Siso Panay Ugan, sa lahat po ng mga kapitbahay po natin. Good morning. At magandang umaga din po sa mga barangay officials po ng Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Good morning to the punong barangay, Kapitan Charlie Somejo, and of course to all the barangay officials dito sa Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Yan. Nais ko rin po batiin ang mga kasama natin dito ngayon. Good morning kay Kuya Rogelio Asuncion dyan sa Bulacan, sa Malolos. Maulan magdamag hanggang ngayon. Yan. Good morning also kay Pres Damo B. Melda B. Damo. Good morning, Pres. Good morning to your family. Good morning din kay Sister Sanyata Salmas Nandaras. Good morning, Sister SSR ng Kabungaan, Lawag City. At sabi rito ni Pres Melda B. Damo, good morning, Pastor. Good morning, everyone. Ayan. Good morning din dyan sa Barangay Tangid, Lawag City. Kasama natin si Kuya Richard Carino. Good morning, the best friend of Brother Marcelino Paluco Cheres ng Honolulu, Hawaii. Yan, good morning. Sabi na, blessed Sunday morning, Pastor. Amen. Praise the Lord for that. Good morning, Kuya Richard. Ingat kayo palagi and may God bless you. At sabi rin dito ni Sister Sanyata sa Masanaras, blessed Sunday, Pastor Rafi and your family, and to all kakape, God bless. Good morning, Sister SSR. Good morning also kay kapatid na Marilyn Guillermo. Hello, Marilyn Guillermo. Good morning. Good morning to Clarissa, of course, sa Kuwa family. May the Lord continue to comfort you all. At mag-set po kami ng schedule dyan. At hindi ko po maipapangako yung gabi-gabi po. Kasi meron din po tayong mga schedule na iba. But anyway, we will set a schedule para po dyan po sa inyo, Clarissa. Okay? Good morning. Good morning, Pastor. God bless. Sabi ito ni Marilyn Guillermo. Good morning, Onyok. Good morning also to Mark Barit.
Yan. Baka tong mic, pati yung ulan nakukuha eh. Ang lakas ng pick up eh. Naimbag nga aldaw mo dita Hawaii, Lilong Nilo Luis, of course kay Linang. Good day. Lolong Nilo Luis. Ayan po mga kape. So, tayo po. Ang sarap ng niluto nila. Nagutom na tuloy ako. Amoy na amoy, oh. Okay. So, muli mga kapatid, good morning, good day, good afternoon, good evening. Magandang madaling araw, hating gabi sa ating lahat. Ano bang pong oras tayo abutin ng ating morning coffee devotion. May the Lord God bless us all with peace and good health and joy in our hearts. Good morning kay Marian Gumban Figura, of course, kay Resty. Maraming salamat po sa mga nag-share. At ano pa yung sasabihin ko? Salamat sa Diyos that we are here together for the Lord. Amen. Today is July 6. Tama? Today is July 6, 2025. At ang oras po natin sa Pilipinas ay 5:44. 5:45 to be exact. Mga kape. Tayo po ay umawit ng isa pa habang naghihintay. Pagkatapos po nito, tayo po ay manalangin na. Thank you. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundo ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago nang tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadama. Bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Kay ganda ng buhay nang nasa Kanya, pagmamahal niya ay nadarama. Kay ganda ng buhay nang nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin siya. Amen. Good morning. Kag timpla ti kape mon siya sa
Sa sumabay ka, nagkape kanya ako. Okay, so sa pagkakataon ito mga kapatid, tayo po ay manalangin na. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this morning. We thank you so much, Lord, for the rain. We thank you so much, Lord, for the night. We thank you so much, Lord, for yesterday, for the traveling mercies. We thank you so much, Lord, for everything that you have done, everything that you have given, everything, Lord, that you planned for us. Thank you so much, Lord, for the strength. Thank you so much, Lord, for this brand new day. As you gathered us together, Lord, we thank you so much and give you all glory. That we may praise you, that we may please you, O Lord. Today is your day. Today, we gather together to learn from your word and to worship you in spirit and in truth. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil po sa pagkakataong ito na kami pinagsama-sama po ninyo para matuto po ng iyong salita. Lord, please bless each everyone of us, sa lahat po ng mga nanonood at nakinig ngayon. Traveling mercies also, Lord. Healing, strength, encouragement. And yes, Lord, I pray for every one of us, everybody, to have that desire to grow in our spiritual lives. And yes, Lord, please protect us from this low pressure. Whatever, Lord, is your plan, we pray that you may please continue to protect us. And please, huwag niyo pong pahintulutan ang baha sa mga kabahayan. Maraming salamat po, Panginoon. And yes, we pray that you please bless each every one of us, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon. Muli, Panginoon, sa lahat po na may sakit, sa lahat po ng mga kailangan po ma-encourage, sa mga nagdadalamhati, those who needs to be comforted. Lord, I pray for the Kuwa family. Lord, please comfort them. Please provide their needs also. Maraming salamat sa pagkakataong ito. And yes, Lord, I pray that you may please bless your work here in Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Gabayan mo, Panginoon, kahit po sa mga nagtatrabaho, strengthen them. And we thank you, Lord. We give you all the glory. And yes, Lord, teach us today. In Jesus Christ's name. Amen. And amen. And amen. Yan, good morning kay Pastor John Veriasanya. Good morning, Pastor. Kumusta kayo? At kainin muna natin ang ating pong tinapay bago magtampo. Mga kapatid. Good morning, Marian. Pastor John Ver, kumusta ang ating pong mic? Nag-mic tayo ngayon kasi umuulan. Pero ang lakas ng napansin ko ang lakas ng pick up. Ba't yung ulan yata nasasagap? Pakinggan natin. Good morning, Ryan. Tapos sa dinner, kumusta ang ating invite? Mag-mic tayo ngayon kasi ulan. Pero ang lakas ng good morning, Ryan. Tapos sa dinner, kumusta ang ating invite? Tapos wala ng pick up eh. Good morning. Good morning kay Sister Maria Lizardo. Kaya ang pick up eh? Hanggang kape? Kung saan mo dati oven? Wala pa yung cheese, malunggay, pandesal. Pilchin ko lang. Good morning, Sister Emmy Bitagon. Kumusta? At isang maulang umaga. Isang maulang umaga. Dito sa Ilocos Sur. Iniwan po namin ang Ilocos Norte na maulan. Orange rainfall. At dito naman sa Ilocos Sur ang orange rainfall ngayon. Good morning, Cyrus. Pakita ka mo dito ah. Pakita ka mo dito. Yan, si Cyrus.
Ayun, no? Si Siron Guapings. Moto mo peros? 14. May mga teenager po tayong kasama dito. Dito kami nagpe-fellowship Sabado ng gabi. Kakain. Tapos mag-Bible study bago kami matulog. Ayan. So please pray for the teenagers, for the young people here, that they will grow in the Lord. So Mark Day, kumusta? Ba't parang nag-yelo ka ngayon, nag-ice ka ngayon sa lamig? Malamig. Kaya timlat kape yun. Okay. So, let's proceed to our topic, mga kape. Good morning kay Sister Esmeralda Cacalcio, of course, Brother Raymond Cacalcio, kay Ezra, Hagay, Karen, and kay Cassia. Magandang umaga, mga kapatid. And also to Cristobal Anlin. Hello, good morning. Simbek? Simbek? Mga ka. Sabi, di pa yung malipad. Nandiyan na ang pandesal. Ito na eh. Cheese Malunggay Pandesal. Cheese Malunggay Pandesal. Tag 5 na lang. Alright. Pwede mo pinara. Cheese, malunggay, pandesal. Wala. Ang galing-galing nga mga kape. Yung mobile, dito, ang tawag doon, moving oven. Tricycle siya na may oven. So, konting announcement, mga kape, bago tayo dadako sa ating kung devotion. We will be celebrating the first anniversary of the work here in Tacloban, Cabugay, Ilocos sa first week of August, because it was August 4 last year, 2024, when our church in Lawag officially sent me as a missionary here in Tacloban, Cabugay, Ilocos. So it will be our first year as a missionary, an official missionary here in Tacloban, Cabugay, Ilocos. Kaya first week of August, mag-celebrate po tayo ng first anniversary dito sa Tacloban. So please pray for that, brothers and sisters, because we will use that opportunity to invite more people. As alam niyo naman, pag sa mga Pilipino, when it comes to anniversaries, gagawin po nating medyo social dahil sa pagkain. Alam naman natin yung mga kapatid. So please pray, mga kape, for God's provision. At magamit po ang anibersaryo that we can reach more for Christ, and mas marami pong ma-i-add sa ating pong mga kapatid dito. Because last night, I talked to them that our aim is to win their loved ones as well as their relatives. Kaya sabi ko sa kanila, kahit nasabi nating limang tao ang may dagdag dito sa aming pong worship. So every month, 5 tao monthly. So sabi ko sa kanila, after a year, mas marami na tayo at hindi natin magkakasya dito. At hayaan natin ang Diyos na mamroblema kung saan tayo dadalhin, saan tayo lalagay, kung tayo ay dadami. O di ba? Ganun yun. So it is
God's will for His children to gather together to worship Him in spirit and in truth. And He will be the one to provide. Tandaan natin yung mga kape. Kaya natin ang Diyos ang mga problema kung saan tayo dadalhin o ilalagay. Pag hindi na tayo makontain ng worship place natin dito, dahil ito ay rirentan natin na bahay, mga kape. And we thank God for the owner of this house and lot na pinaparentahan po sa atin sa murang halaga. At mag-end po ang contract natin next year. And that will be May. May 2026 will be the end of the contract dito sa ating pong lugar ngayon. So, next year at May, yan. Kaya dalangin natin that God will talk to the owner na bibigyan pa tayo ng 5 years contract para mapaayos natin dito. If ito yung kalooban ng Diyos na maayos, ayusin natin para sa Kanya, para mas malawak po, mas maluwag ang ating pong worship place. Okay, yun po ang ating pong announcement. At ang isa pang announcement ay special. July 10 will be our 26th wedding anniversary with my wife. So, 26 years. Can you imagine that, mga kapatid? Sa mga Amerikano, tuwan-tuwa na dyan. Talagang bilib na dyan. Nakaabot tayo ng 26 years. And praise God for that. Praise God for years of learning. Diba? So, good morning kay Cristobal Anlin. Good morning kay Michelle Tolentino. Hello, Michelle. Kumusta kayo? Kumusta ni Rich Mel? And good morning also kay Venus Nobal. Sister Venus, this week, ako ay pupunta sa Batak. At kailangan kong matulog ng kompleto para sigurado. Kasi pag puyat po tayo, pag puyat po tayo, hindi po tayo makakakuhaan ng dugo. Kasi meron po na kailangan ng dugo. So I am donating also. Pero ang nangyari minsan dahil sa puyat, napupuyat tayo palagi. Hello, Ate Felia, good morning. Maganda ba? Dahil kung puyat ay malabnaw po ang dugo, kaya hindi nila kinukunan. So magre-recharge ako this week, Venus, at punta ako sa Batak this week. Para sigurado yon. Good morning kay Sister Mercy Seminero Galapon. Good morning din sa San Mateo. And of course kay Mami Florida Seminero, good morning. Blessed Sunday, Pastor, and your family and all kakape. Yan. Good morning kay Nanang Josefina Asuncion. Okay, so let's proceed. Let's proceed to our topic. Breaking bad habits. So, pag sinabi nating bad habits, mga kape, habits that needs to be break ay yung mga bagay-bagay na mali. Habit. Ano yung tinatawag na habit? Yung mga palagi nating ginagawa. Ha? Ano? Kasi na kayo, maingay eh. Hindi ko maintindihan eh. Ano? Healing? Healing. Ano? Healing. Healing. Akala ko nag-sample ng habit. Hilig. Mga hilig. Mga nakahiligan. Yun palang sinasabi niya. Pasensya na kayo kung malakas yung boses ko, mga kape, kasi naka-mic ako kasi umuulan. Kasi kailangan nating mag-mic para hindi masyadong problema sa audio. So, ang habit, yung hilig, yung nakahiligan, yung lagi mo nang ginagawa. Pero hindi lahat ng habit pangit. Hindi lahat ng habit masama. Pero, ang pinag-usapan natin ngayon, yung baliin
ihinto, iwan, hiwalayan, huwag gawin ang bad habit. Yung mga masamang kahiligan, yung mga masamang nakasanayan, mga nakasanayan nating masama. Example, ang pagiging late sa trabaho, pagiging late sa school. Good habit ba yon? So bad habit yon. Ano pa yung bad habit? Halimbawa, yung tinatawag ka, kailangan pang 5 beses siyang tawagin. Good morning. Kailangan pang 5 beses siyang tawagin bago ka pumunta. Bad habit yon, ha? Kaya pag may sinabi sa'yo si nanay, si tatay, Cyrus, sabay kadtoy, halika. Sabi nila, though I am busy at my work or play, when they call on my name, I'll answer right away. Ano yung ibig sabihin ng mga kapatid? Hello, Grace Ragotero, there in Lasam, good morning. Good morning dyan sa Lasam. Kumusta ang panahon dyan sa Lasam? Maulan dito, orange rainfall. So, gaano man tayo ka-busy, kung may ginagawa tayo o naglalaro, kung may tumawag sa atin, sagot tayo kaagad. Lumapit tayo kaagad. Kasi hindi po magandang habit yung ilang beses mo nang napakinggan yung tawag nila, hindi ka pa rin sumasagot. So, kailangan matanggal yon. So, we need to be attentive dahil hindi po magandang habit yung ulit-ulit na tinatawag ka na hindi ka pa rin kumikilos. Amen po ba mga kapatid? At marami pa. So, bad habit na kahiligan, we do it by repetition. That means, yung mga bagay-bagay na masama na nakasanayan, nakahiligan po natin, kailangan po natin itigil. Kailangan po natin i-break yan, mga kapatid. So, babasahin po natin yung ating pong main text. And yes, good morning kay Sai Zian Agotos. See you later, Sai Zian. Good morning. And good morning kay Ate Jessie Cristobal Gawiran. There in Zamboanga, Lawag City. A blessed morning, Pastor Rafi and your family. And all kakape, every gising is a blessing. Amen. Praise the Lord. Yan, Ephesians chapter 4, verses 22 to 24. Ito ang sinasabi mga kakape, that he put off concerning the former conversation, the old men. Nakakamangga. Cheese, malunggay, pandesal. It is a moving oven. Ayan, kaya fresh na fresh. So, pagpatuloy natin mga kape, ang sinasabi ko, ang buod o translation ng Ephesians chapter 4 verses 22 to 24, ito. That you should put away, hinahabol pa yung sarap magpandesal ngayon, may malamig eh. Saka mainit yung magdesal, mainit na kape, di ba? That you should put away the old self of your former way of life. Yung mga dating ginagawa nating hindi dapat, ay kailangan na natin talikuran, kailangan nating baguhin. So yung mga bad habits natin, kailangang iwanan, at ating baguhin sa pagkakaroon ng habit na kung saan ipagpatuloy po natin yung mga good habits. Okay? So ano yung mga bad habits na nakasanayan ng mga karamihan? For example, bisyo. May mga chain smokers. May mga juice lovers. When it comes to juice lovers or juice vapors. Mga magaling mag-vape. Yan. Hindi po nakakabilib yung magpapausok ka ng kapal-kapal. Kasi feeling nila mga sikat sila pag gano'n eh.
Diba? No, Sister Novelyn Martin, good morning. Thank you so much, sister. Good morning also kay Ate Linda Lumabaw Katimbang. Good morning, Janice. Good morning once again to Novelyn Martin. Ingat kayo dyan. And we are here in Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur sa mission work ng Panginoon dito. Okay, so ang sinasabi dito mga kape, that you should put away the old self of your former way of life, corrupted through deceitful desires. Pag sinabi natin deceitful desires, yung mga alam natin, feeling natin, we are okay, masaya, ma-enjoy ako dito, pero hindi iyon kagustuhan ng Diyos. Hindi iyon maganda sa harapan ng Panginoon. There are so many things like that people do. Like gambling. Di ba? Gambling, alam mo yung mga gamblers, hindi po nakokontento yan. Walang umaasenso na tao na sugarol. Maraming mga pamilyang nasisira dahil sa sugal. Niniwala kayo doon? Maraming mga family ang nababasag, nasisira dahil sa sugal. Kaya wag na wag kayong magsimula na nagsusugal. Kahit papiso-piso na lang, kahit tig-5 na lang. Hindi pwede, hindi maganda ang sugal. Huwag ninyong gawin yan at huwag ninyong hayaang maging habit ninyo yan. Kahit sabihin natin yung wedding. Oh, hello, mga wedding. Oh, kahit yan. Alam niyo po mga kapatid, marami mga negosyante, marami ng mga mayamang mga tao ang biglang bagsak. Naging parang buhay ng daga na sinasabi nila dahil sa sugal. And that is not a good habit. At saka yung pag-iinom, mga kape. Yung pag-iinom kasama ng barkada, lalayuan ang pamilya, tapos uwi ng madaling araw, lasing, manggugulo pa sa bahay. Wala lang time sa asawa, wala lang time sa family. Good morning. Ngayon, mga kape, kailangan po natin tanggalin yung mga yan. And, yes, sabi niyo siguro, who are you by the way? Who are you anyway to tell us that? Buhay ko to. Oo, wala akong pakialam sa inyo. So, anong gusto niyo gawin? Wala akong magagawa. Walang trabaho, ginagawa ko. Anong trabaho ko? To warn, to encourage, to tell us. At least merong nagre-remind sa atin sa mga bagay-bagay na dapat natin gawin at mga hindi natin dapat gawin. Pero pag sinasabi natin na tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, at marami tayong mga bad habits na ine-enjoy po natin, mahiya ka sa sarili mo. Why? Because we are God's property. Yan ang sinabi ng Diyos. Ang katawang ito, ang katawan ninyo, hindi natin pag-aari. Yan ay pag-aari ng Diyos dahil binili na ng Diyos ng kanyang banal na dugo. And who are we to ruin, to destroy, to abuse ourselves? Diba? Para tayong, diba alam natin, sinasabi natin na ang buhay natin ay hiram natin sa Diyos. Yan ay binigay sa atin. Parang, halimbawa, ako ay mayroong cellphone. Papahiram ko sa'yo. Sa'yo ba yung cellphone na yon? Aabusuhin mo ba yung cellphone na yon? Siyempre, pag pinahiram sa'yo, ingatan mo. Talagang gawin mo lahat para hindi mabasag. Para hindi maipit. Talagang isi-secure mo siya na hindi siya masisira. At pag ibinalik mo, maayos pa rin. Diba? Ganoon yun kasi tayo mga kapatid, binigyan ng Diyos ng buhay, is not because, yes, it's my life, it's my life. Diba? Mga kanta ng mga rebellious people. This is my life.
I did it my way. O, di ba? Dahil sa kayabangan, laging makasarili. And I am not afraid to try my own. O, di ba? Mga kapatid, puro sarili. Kaya nga merong awitin na sinasabi, the greatest love of all, ano yon? Learning to love yourself is the greatest love of all. Hindi po yung ganon. Tandaan natin ang sinabi ng Biblia, men are lovers of themselves than lovers of God. So dapat mga kapatid, ang kinakanta natin, learning to love God more. Amen? Kasi pag sarili natin ang ating binibigyang pansin lang, naging makasarili tayo, paano na yung iba na dapat natin tulungan? So we should love God more. Learning to love God more, to be closer to God, in order for us to be used by Him to show that love also to others. Amen? Ganun dapat mga kape. Kaya maraming mga na-offend, maraming nagagalit pag sila ay nakakarinig ng mga mensahe na kung saan tinitira ang ating pride is because they love themselves. They love themselves more. Diba, mga kape? So, praise God that we are here and we are being reminded of, like this, brothers and sisters, to stay away from bad habits. Pag ikaw, Kristyano, dapat ayaw mo nang uminom ng alak. Iwasan mo na. Pag ikaw, isang tunay na Kristyano, huwag ka na mag-vape. Huwag ka na mag-sigarilyo. Tigilan mo na mag-drugs. Tigilan mo na ang, good morning, tigilan mo na ang pambabae. Tigilan mo na ang pangangalonya. Ano mga ginagawa nating mga masasama, mga kapatid? Why? Because God is holy. Ang Diyos ay banal. Dapat tayong mga anak ng Diyos ay maging banal. Amen? Because He is our example. We should follow His steps. Amen? Ang sabi dito mga kapatid, that you should put away the old self of your former way of life, corrupted to deceitful desires. Ayon. Mga mapanlinlang na nga kagustuhan. And be renewed in the spirit of your minds. So, ang tanong ko sa inyo mga kabataan, paano malilinisan ang ating utak? Anong dapat natin gawin? Kasi lahat ng ginagawa natin galing dito, di ba? Kung ang pinapasok natin dito sa utak natin, puro kabastusan, siyempre, ang isip din natin at gagawin natin puro kabastusan. Tama? Kung ang pinapasok natin dito, puro yung tinatawag nating mga artista, Pinoy Big Brother, mga famous. Ngayon, ang utak mo ngayon, sumasamba, ina-idolize natin sila. In which, hindi dapat. Tama. Ngayon, anong dapat natin ilagay sa ating utak para tayo ay makagawa ng tama? Magbigay ka ng example. Ano nga ba? Paano maging malinis ang ating utak? Kasi sinabi dito mga kapatid, and be renewed in the spirit of your minds. Di ba? Mga kape? So, ibig sabihin nun, ang ilagay natin sa ating utak, malinis ang salita ng Diyos. So, we should let the Word of God into our hearts. So that ang ating mga gagawin, because the Holy Spirit will remind us about the things that we have heard. Kung ano yun ang mapakinggan natin salita ng Diyos, yun ang ipapaalala sa atin ng Banal na Espiritu. And if we meditate, if we obey that, mga anak, then ang ating mga words, ang ating mga actions, ay maayos din. Amen. Ganoon yun. Kasi ang problema natin dito, aminin natin yung totoong nangyayari. And even sa mga nanonood ngayon, ilang minuto ang binibigay natin sa isang araw sa magbabasa ng Bible.
Baka hindi nga tayo nagbabasa ng Bible eh. Baka may mga araw na wala tayong time mag-pray. Baka may araw na hindi man lang natin binubuksan ang salita ng Diyos. So, ngayon, ilang minuto ang tinatanong ko dito mga kapatid. Ngayon, ilang oras ka sa Facebook? Ilang oras ka sa panonood ng Reels? Sa YouTube? Ilang oras ka nakipag-chit-chat sa mga messenger? O, di ba? So, tinignan natin, hindi balance. You got me? Hindi balance. Kaya mas maraming pumapasok sa ating isip na basura. Hello? Tama. Mas maraming mga pumapasok sa ating isipan na basura na kung saan, nang dahil doon, nahihirapang mag-transform yung buhay natin. Mahirapan na makita yung mga tao ng changes sa atin. Because we are God's children, there must be real, true, right changes in our lives. Kung tayo chismosa noon, dapat ngayon, patis-tis na lang. O, di ba? Kung tayo ay mga backbiters noon, dapat ngayon, tayo ay nakipag-reconcile. Hindi na tayo nagko-collect ng mga kaaway. But we are collecting real friends. Ganun yun mga kapatid. So, mangyayari yan if we humble ourselves and we will submit. Tayo ay magpasakop sa banal na espiritu na nasa sa atin. At mangyayari yan if we have that desire to please God, because the reason why God created us is to please Him. God created you and me for Him. So meaning, dapat gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na kung saan oh, I got that, Sir JBC. Ma'am Julie, Gloria Covered. Okay, yun mga kapatid. So, ang sinasabi dito, that be renewed in the spirit of your minds, meaning ipasok natin ang malinis, and that is the Word of God. The teachings from the Word of God. And put the new self, created in God's way, in righteousness, in holiness. So, tayo pala ay nilalang ng Diyos, niligtas ng Diyos para gumawa ng mabuti at para tayo ay maging ehemplo ng katotohanan. At kaya sinabi rito, all bitterness. Ano bitterness? Sama ng loob. Pait. Oh. Bakit? Bakit mapait ang ampalaya? Bakit mapait ang ampalaya? Ha? Oh, hindi pa alam ni Rain. It's raining. Oh, ito, mapait ang ampalaya kasi hindi siya kasama sa bahay kubo. Kaya bitter. Joke lang 'yun, pero may katotohanan 'yun. 'Di ba? Bakit kasi hindi sinama si ampalaya sa bahay kubo? Ibig sabihin nun, yung nag-compose ng bahay kubo, ayaw niya ng ampalaya. Make sense mga kapatid, di ba? Good morning, Sir Dan Colbert. Hello. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Happy Sunday. Yes, this is the Lord's Day. The Son of God Day. The Lord Jesus Christ. Good morning, my love, JBC. Whoa. Bless your body. Good morning po, Pas at sa lahat. Sabi dito ni Pastor Rafi Gordolan. Hello, Pastor Rafi. Good morning sa'yo. Good morning kay John Michael Ancheta. Nasaan si John Michael Ancheta? Sister Hil Lagpawa, good morning. Good morning kay Ate Raquel Bumala. Good morning kay Manong Joseph. Good morning, Ma'am Julie Natividad Gloria Colbert. Hello, Ma'am Julie. JBC. JNBC. Ayan, Kuya Rogelio Alonso Reyes, good morning, and to all of you. So, tingnan na mga kapatid, all bitterness, all fury, all anger, even our shouting and reviling. What is the meaning of reviling? Reviling is when you make a story to destroy one's
a person's reputation. Yan. Yung gawa ka ng kwento para masira lang yung tao. Diba may mga ganun minsan? Gagawan mo ng kwento yung isang tao para masiraan mo lang siya. And that is what we call reviling. Good habit ba yon? No, it's bad habit. Kaya sa mga magaling gumawa ng kwento para sirain ang isang tao, itigil nyo na yan. Lalo-lalo pag Kristyano ka, pag sinasabi mo anak ka na, tigil na natin yan. Tandaan natin, hindi natin kaaway yung kapwa nating tao. Ang kaaway natin ang dyablo. Pinag-away-away lang tayo ng dyablo eh. Kaya dapat alamin natin kung sino yung ating kaaway. Alam niyo yung mga intel, yung mga militar who were trained to see and to know who are their real enemies. Matatalino yan. Kahit na nakikita sa madlang people, makita nila. Dahil alam nila kung paano kilalanin yung mga kilos at pagtingin ng mga kaaway. Ganoon yun, mga kapatid. So, tayo pong mga anak ng Diyos, mga kapatid, dapat alamin natin na ang ating kaaway, hindi po yung kapwa Kristyano. Ang problema kasi, nag-iinggitan, apelo, yung iba epal, di ba? Sorry for my word, brothers and sisters, pero may mga ganun eh. Lalo na sa Pilipinas, the Philippines are well known of having that kind of crab mentality. Alam niyo yung ibig sabihin ng crab mentality? Pero narinig yun, di ba? Yung crab mentality, yung mga crabs, yung mga sabi nating mga talangka o mga alimasag, mga alimango, di kita'y arimbukong. If you put 20 arimbukengs in a bucket, o pag maglagay ka ng 20 na alimasag doon sa isang timba, lahat sila gustong umakyat. Diba? Habang umaakyat yung iba, dinadaganan yung iba para makakyat. Yung iba naman, hinihila yung iba, pabagsak. Yun tinatawag na crab mentality. May mga tao kasi, na pag nakita kanilang umangat, hinihila kanila pababa. Ganon. Sabi nga nila bawal daw guminhawang buhay kasi magagalit ang kapitbahay. Ano lang yon? Sabi-sabi lang yon. Pero there is truth to that, mga kapatid. So pag ikaw isang anak ng Diyos, dapat sundin natin yung sinasabi ng Diyos na magsaya ka sa mga nagsasaya, malungkot ka malungkot ka rin sa mga nalulungkot. Pag may mga nalulungkot, rejoice with them that do rejoice, and mourn with them that are mourning. Mga kapatid, so hindi yung pag nakita mong umangat yung kasama mo, yung kapitbahay mo, ganyan yan kasi maraming ginagawang kalukuhan yan. Ganun pa. So we should stop that reviling. Huwag kang gagawa ng kwento para siraan lang isang tao. That is not a good habit. Sabi, and reviling must be removed from you with all malice. Kaya sa lahat ng mga alam po nating hindi dapat at hindi maganda, iwasan po natin yan. Every bad habits na ating pong alam at nagagawa at ginagawa ng iba, huwag na nating tularan. Amen? So our time now is 6:27. Something like mag-end na tayo mga kapatid. But anyway, pagpatuloy pa rin natin mga kape. Sabi po ng verse 32 ng Ephesians chapter 4, one of my favorite verses in the Bible, yung Ephesians chapter 4 verse 32, na ginawan ko nga po ng kanta nito. And be kind one to another, ito dapat. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Napakahirap sa isang tao ngayon ang magpatawad. Napatawarin ang kapwa. Pero bilang isang anak ng Diyos, dapat alam natin, amen, dapat matutunan magpatawad at humingi ng kapatawaran.
and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Amen? We should forgive and forget. We can say we have forgiven them when they do they do it again. Hindi na natin pang halungkatin yung mga nakaraan. We should forgive them. The Bible says, kung ang isang tao ay nagkasala sa'yo ng 7 beses sa isang araw at lumapit sa'yo upang humingi ng kapatawaran, tawarin mo. Kahit 7 beses yan sa isang araw. Pag lumapit sa'yo, patawarin mo. Ganoon din tayo. Pag tayo nakagawa ng masama, dapat meron din tayong lakas ng loob para humingi ng patawaran. Kasi minsan yung pride natin sinasabi, ay huwag kang humingi ng tawad kasi nakakababa ng pride. Mas maganda, mas yung sabi ko lang Panginoon, dapat yung pride natin, hindi aangat yan eh. Dapat nga, hindi makasilip yung pride natin eh. Dapat ang nakikita sa atin yung pagpapakumbaba. Dahil doon lang tayo makaramdam ng tunay na grace o blessing ng Panginoon. And yes, when it comes to humility o pagpapakumbaba, mga kapatid, Jesus Christ is our best example. Isipin niyo mga kapatid, siya ay pinagbuhat ng cross, siya ay kinurunahan ng tinik, kandaruma. Hindi niyo matindad. Gaano kakahaba yung mga tinik ng kandaruma? About 2 inches. Hindi niyo matindad, ginawang kuruna tapos nilagay sa, pinukpok pa sa ulo. Reviled, but reviled not again. They slapped him. They slapped his face. They pulled his beard. They spat on him. Pero hindi siya nagsalita. Hindi siya nagkaroon ng sama ng loob. At siya sumunod sa Panginoon. Sumunod siya sa Ama hanggang sa kamatayan. That's how He loves us. Kaya tayo mga anak ng Diyos, dapat maging katulad din po natin ang Panginoon. That we should follow His steps. Amen. Let us remember, when it comes to bad habits, habits are behavior patterns that we required or acquired by petition. I will repeat, brothers and sisters. Habits are behavior patterns that we acquire by repetition dahil lagi mo nang ginagawa. Some of them may be good, like getting 8 hours of sleep. So, good habit pala yung matulog ka ng 8 hours a day. Good habit yun. Kaya pag tayo sanay na matulog ng 6 hours, bata pa kayo, o 5 hours, naku, hindi good habit yun. So, dapat self-discipline. Kung gusto natin malakas ang ating katawan, immune system natin, dapat matulog tayo ng kompleto. Hindi dapat tayo nagpupuyat. Mga bata pa kayo, alam nyo, pag lagi ka nagpupuyat, pagdating ng time na katulad namin yung taon nyo, pag maging 40s na kayo, maramdaman nyo ang hirap. Kasi babagsak yung immune system natin. Kaya maraming mga tao ngayon ang maraming sakit, kahit na 40 years old pa lang, kahit walang bisyo. Pero ang meron sa kanya bad habit. Hindi siya natutulog ng kompleto. Wala siyang disiplina. Yun ang problema. And I know you agree with that. Di ba? Mga kapatid. Janrani Raquel, good morning. Ang sabi rito ni Pastor Junver Yasanya, sinare sa atin yung ating binanggit kanina, pagpapakumbaba. Maraming salamat, Pastor. Sir Beth sa Papala Carla, good morning. Maraming salamat po. Yan. So, tandaan po natin mga kapatid, good manner and good habit ba yung nagpipray ka bago kumain? Magandang habit yun, di ba? So, dapat ma-maintain natin yun. Na hindi ka pwedeng kumain na hindi ka nagpapasalamat sa Panginoon. Yan. Good habit ba yung habang may nagpipraise, may nagsasalita?
Good habit ba yung habang may nagpipreach, nag-iingay? Dapat tanggalin natin yung mga bad habits na yan. Di ba? Kasi we are here to learn. Amen? Okay, some of them may be harmless. Like for example, ito mga kapatid, napansin nyo ba? Pag kayo nagsusot ng sapatos, anong unang pinapasok nyo, kanan o kaliwa? Kayo. Hindi niya lang habit yun di ba? May mga iba na gusto left muna. May iba naman right muna. Harmless. Habit din yun. Example, papasok ka sa loob ng bahay. Tignan nyo mga kapatid, nandito yung mga tsinelas, dahil sa good habit. Tama. Good habit yung iniiwan yung tsinelas sa labas ng bahay na pumasok. Pero pag may tsinelas ka sa loob, okay lang. Kasi alam naman natin, may tsinelas tayo sa loob. May mga ganon. So, good habit yung mga yan. So, maraming mga habits, brothers and sisters. Alam natin yan, yung mga nakasanayan, mga nakahiligan. But let us remember, ang pinag-usapan natin dito, breaking bad habits. Paninigarilyo, drugs, vaping, drinking intoxicated drinks, ano pa, pambabae, pagsusugal, ano pa, marami pa, mga kapatid. Why? Because we are God's children. Amen? So, sa pagkakataong ito mga kapatid, and gusto ko lang din pong banggitin ito sa mga sundalo, ay sa mga pulis. Mga pulis, hindi po maganda na masanay kayo sa pangungutong. Alam ko marami tayong mga viewer ng mga pulis that they are even using our live stream na devotional na mga pulis. So sa mga pulis, mga kapatid, mga partners, huwag po nating gawing habit ang pangungutong. Kung ano ang dapat. Totoo, may malasakit tayo. Pag nahuli po natin sila, first time, nagmakaawa, alam naman natin kung sincere sila, then, malasakit. Warn them. Sabi natin sa kanila, next time, hindi na kita maulit, hindi na kita mahuli ulit sa ganitong violation. Di ba? So, ganun. We are law enforcers, and yet we should always remember na kailangan din natin ng consideration. Ayan. Hindi naman dahil sa pinapalaki natin yung kanilang pong mga ulo. But of course, alam mo naman ma-feel mo naman pag sila ay sincere. Diba? So, I'm not teaching you. I'm not here to put you down. But I am here just to remind you, mga kapulisan, na huwag ninyong hayaan na manaig sa atin ang bad habits. Amen. Good morning kay Lita Flores. Henalita Flores, good morning. And yes, good morning kay Ate Jovita Viernes. Good morning kay Precious. Good morning din kay sino pa nandito? Ayan. Okay, maraming salamat mga kape. At dito na tayo magtatapos. At salamat sa Diyos for this privilege again that we are together. And kita-kits ulit tayo bukas, mga kape. Okay? So, tayo po ay manalangin na. Dakila namin Diyos, maraming salamat. Lord, please bless our brothers and sisters. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat po ng pagkakasala. I pray, Lord, that you may please bless us, bless your people, bless also those who will celebrate the birthdays and anniversaries today. So thank you so much, Lord. Please teach us today, guide us, and please, Lord, bless also our Sunday school and our worship service. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kape, and yes, happy birthday to all of you who are celebrating their birthdays, and good morning also to our good evening or good afternoon there in Canada, Ate Louie Andres. Maraming salamat, mga kape. And yes, this is your brother Rafi Kagawad Pay. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating bubuhay, mapa negatibo o positibo, umulan man o bumagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos
magpasalamat sa Diyos at unahin ng Diyos. God first. Stay safe, stay humble, share your blessings. Pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha, mahalo, and I love you all. Bye. See you later or see you tomorrow by God's grace. Ingat!